Hi guys! Welcome back again to my channel. So, for today's video, gusto kong ipakita sa inyo kung anong mga requirements ng LTAP. And note guys, even gun ban, pwede pa rin kayo makaprocess ng LTAP nyo. LTAP is License to Own and Possess Firearms. Ayun ang kailangan natin, yung license card niya and especially yung account niya sa FEO to purchase the gun. So, first, ipakita ko sa inyo yung mga requirements. Actually, ito yung mga requirements niya. Yan, pa-flash ko dyan. Maganda kasi guys, kung halimbawa, during gun ban or before kayo mag-asikaso ng like neuro and drug test, maganda kasi pag ready na yung mga requirements nyo. Kasi merong mga requirements dyan na kayo mismo ang magpo-provide. So, first is application form for LTAP. So, alam nyo kasi guys, merong mga application form na ganito. Ito, ipakita ko lang sa inyo, ito, application form for renewal. Halimbawa, mag-renew na kayo ng LTAP nyo, ito yung kailangan na form. So, ito, meron man dyan mga dito guys, naka-indicate. Meron dyan sa, sa taas. Yan. And then, ito naman, isang form is purchase. Halimbawa, mag-purchase kayo ng firearms, ito ibibigay namin sa inyo para isulat yung mga details nyo. Ito yung fill upan nyo. And then next is firearms registration for renewal. Ito naman, pag halimbawa may expired kayo na baril, ito na naman ang kailangan nyo i-print at i-notarize. Yan, fill out na yan dito lahat. And then, firearms, kung ano yung i-follow nyo lang dito guys on kind, make, model, caliber, and of course, the serial number. Yan. Kung may nakita kayo na ganito, ito yung ipiprintin nyo. Individual application for license to own and possess firearm. So, nakalagay dito guys, new application. And guys, kailangan mo i-prepare yung 2x2 ID picture mo with white background. Yan. So, ito kasi sa amin, meron naka-notarize. Kasi in case na, yan, ready na. Sample. Yan. Yung thumb mark. So, yun. So, ayun na. Meron tayong application form with notarized. Then, the second is 2 valid IDs. So, i-discuss naman natin guys yung mga 2 valid IDs na kailangan. Example of accepted government ID. So, next is voter's ID, GSIS e-card, SSS ID, senior citizen ID, or immigration ID, UMID ID. Pwede din yun guys. NBI clearance, pero be sure yung NBI clearance mo is updated. And then, TIN ID or Integrated Bar ID. So, yan. If-flash ko dyan. Gun Safety Certificate. So, guys, meron kaming gun safety dito. 600 pesos. So, ang gun safety is pag-picture ka lang dyan. And then, after 7 working days, marirelease na ang certificate. Next nito ay ang proof of income or payslip or other documents that may prove source of income. So, mga example, ito yung mga example na naman, flash ko din dyan, accepted para sa proof of income. Then, next naman guys, is NSO birth certificate or passport. So, yan. Halimbawa, wala pa kayong NSO birth certificate, pwede din yung passport din. Or DFA certificate of Filipino citizen, noong nagkat. Okay. So, next is National Police Clearance. Saan yan makukuha yung National Police Clearance? Meron na doon sa RCSU. Sa pinakamalapit din yung RCSU, meron na doon one-stop shop kung saan nandun na neuro, drug test, National Police Clearance. Naman is proof of billing. So, yan. So, eto, proof of billing. Ang proof of billing pala guys, be sure na name nyo yung proof of billing and spouse or marriage contract. Yan. Halimbawa, asawa mo ang nakapangalan ng proof of billing mo, i-attach mo na lang din yung marriage contract ng dalawa. So, kung anong address ang naka-indicate doon, ipa-follow mo din doon sa sa FEO account mo kasi meron kasi register, meron diyan nakalagay na primary address. Sa proof of income mo, doon dapat naka-indicate na address. So, ito yung mga example that accepted proof of billing. Is meron din other supporting document. Other supporting document actually kahit ano na yan eh. Akin naman,
ang ginamit ko is yung other ID ko lang. Halimbawa, ang nasubmit ko na 2 valid ID is SSS and then the TIN ID. So, ang sinabit ko naman sa other supporting document is yung company ID ko. So, yun, okay naman guys. So far, naka-proceed naman. So, next is affidavit of undertaking, which is makuha mo din yun doon sa RCSU ninyo. And then, ang pinaka-last is neuro and drug test. But before nga guys, before tayo mag-proceed sa mga, halimbawa, na-prepare nyo na lahat, yung mga requirements nyo, mga personal na requirements, yung mga na-mention natin kanina. So, ang gagawin nyo, punta kayo sa account ng FEO, feo.pnp-csg.org. Yan, puntahan nyo yan. And then, yan, so ito na ang namalabas. Pwede din naman sa eGov guys, direct ng eGov. Tamo din yun, convenient. Pero, pag halimbawa mag-purchase kayo kasi ng firearms, halimbawa approve na yung LTAP mo, mag-purchase kayo ng firearms, you need to reset your FEO account. First time mo, so dito, sign up here. Yan. Yan, sign up here. So yan, i-redirect ka niya dito. So, syempre, proceed na lang. Proceed. So, account type, of course, individual. Yan. So, guys, ito na. Ito na yung mga ano niya. Just, ano lang yan, compile mo lang yan lahat ng mga details dyan. Yan. And then, of course, i-proceed mo na, create yung account. And then, kasi wala na akong wala na akong videos na kasi meron na akong account. Hindi na pwede mapaulit-ulit kasi meron na akong details sa FEO. So, ang ano na lang yan, after nyo kasi, parang i-follow nyo lang yun guys kung ano ang sunod-sunod dyan sa FEO, kung anong lumalabas. Usually kasi ang naano lang talaga yung mga personal information like full name mo, email ad, yan, provide mo yan, birth date, gender, civil status, PIN, mobile number, telephone, next of kin, full name, next of kin, mobile number. Yan yung usually na hinihingi sa first phase niya. Yan. And then, pag ano yan, meron siya nakalagay na complete residential at primary address. Kasi dati guys, nung mga yung iba ng account ng yung iba yung website ng FEO, ang doon, meron kayong option na dagdagan nyo ng another address. Gawin mong secondary address yung isang address mo. So, ngayon, nakita ko sa bagong FEO, wala na. Kung ano lang talaga ang ilalagay mo na as a primary address, yun na yun, walang secondary address. So, if ever you decided na magdagdag kayo ng other address, tapusin mo muna yung account mo sa FEO and then proceed to RCSU. Kasi tulungan kayo niyan ng RCSU. Mahingi lang sila sa inyo na barangay clearance na doon talaga kayo nagsistay dyan na address para meron kayong secondary address. So, yun lang guys. Yun yung employment type, firearms license type, employment type if you are private individual, government employee, yan, mga ganun niya. Kasi kung government employee, meron hihingin. If you are a reservist, if you are a LEA, yun. And then, next is firearms license type. Kung be sure lang kung license type na guys kung ilang license type, kung ilang firearms ang gusto mong bilhin. Alam ko, kailangan kasi guys na isubmit mo muna lahat ng requirements bago kayo mag-neuro and drug test. So, ang gagawin nyo na lang, ang iba kasi, ang ginagawa na yung resibo na lang muna ang sinasubmit nila. Kasi, halimbawa mag-gun safety kayo, may resibong ibibigay sa inyo. So, yun na lang muna for now ang i-send niyo or i-upload niyo sa FEO account para maka-neuro and drug test na kayo. Halimbawa, okay na yan, proceed na. Ang status ng account niyo yan is online evaluation. And then, sa side niyan guys, meron yan nakalagay, neuro and drug test. Diyan na makikita yung result. Halimbawa, punta na kayo sa FEO, punta na kayo sa RCSU, pinakamalapit na RCSU ninyo. And then, mag-neuro and drug test kayo. Tanungin kayo niyan kung meron na kayong account sa FEO. Kasi guys, hindi yan hinihintay ang neuro and drug test or hinihintay ang result. Kasi direct na yan mag-submit sa FEO account nyo. So, be sure, before kayo mag-neuro and drug test, dapat meron na kayong FEO account and then meron na kayong mga requirements na nasubmit doon. So, yun lang guys. Thank you so much for watching my video. And I hope may nalaman po kayo kung ano yung mga requirements dito. At least man lang mag-guide kayo ng konti. May idea kayo kung anong mga requirements ng LTAP. And thank you so much for watching guys. Hanggang dito na lang muna yung video ko kasi medyo mataas na.
And I hope you like my video, and don't forget to like, share, and subscribe.